Paano kung ang tanim natin ay puro ganito? Kalabasa. Ang ganda ng simula, pero ang dulo, mga ilang araw pa, ay natuyot na. Kumulubot ang dahon. Itong mga ito ay dating katataba ng simula, ang lalaki ng mga dahon, pero dahil sa paglipas ng panahon, kahit anong dilig natin, dahil napakainit dito, itong mga kalabasang ito ay utay-utay ng natutuyot dahil hindi kaya ang init ng panahon. Paano kung katulad din ng mga petchay na ito? Tira-tira ng tuyot, tira-tira din ng sisiw. Yung ating mga sisiw na pinakawalan natin dahil nagkakasakit sa loob, dahil sila ay kawawa sa mga matatanda. Inakala natin kayang mag-survive dito sa labas. Ito na nga po sila. Pati mga petchay na ating tanim ay kanilang kinakain. Paano kung katulad ng mga pakwan na inaasahan natin na malalaki ang bunga, sila pala ay natuyo? Ang kanilang bunga ay patuloy nang nabulok dahil nabitak sa init ng panahon. Paano kung ang tanim natin ay pinagsisipa ng ang mga manok? Tinumba ang ating mga kulitis, pinutol ang mga puno ng sitaw, tuluyan ng nalanta ang mga sitaw na namumunga na dahil pinutol ng ating mga manok ang kanilang puno dahil ang mga manok natin ay nakaalpas. Paano kung ang kalabasa natin ay patuloy lang na lumalaki pero wala namang natutuloy na bunga? Puro dahon lang, pero ang bulaklak niya ay dumadami, wala pa ring bunga hanggang sa ngayon. Paano kung sa dinami-dami ng bunga ng ating pakwan, ganito lang ang kinakalabasan? Paano kung ang ating mga pipino ay inaasahan nating mamunga ng marami dahil dinidiligan naman natin, mataba naman ang lupa, pero ito na sila ngayon. Pagkatapos ng ilang aning mga bunga, inaasahan nating maraming kilo sana ang ating maani. Ito ang kinalabasan, tuyo na ang bunga. Diniligan naman natin ng ayos, pero ito pa rin natutuyot sa init ng panahon. Paano kung ang patola na inaasahan nating padami na ng padami ang bunga, ganito na ang kinalalabasan? Lahat ng tanong nating paano ay pwedeng masagot ng ating ding mga tanim. Kapag marami tayong tanim, marami rin ang pakikinabangan natin. Marami ang hindi tumuloy. Inubos ng ating mga sisiw, sinipa ng ating mga manok. Ang kagandahan nito dahil marami tayong tanim, katulad ng mga okra, hindi nagpatalo sa init ng panahon, gumanda ang mga dahon, dumami ang bunga, patuloy ang pamumulaklak at inaasahan nating magbibigay ito ng swerte hanggang sa mga susunod na panahon. Ang mga luya natin sa ilalim nito, batid ko na ito'y lalaki at magkakaroon ng malalaking laman. Ang mga upong ito na hindi pa namumunga pero namumulaklak na ay inaasahan ko kahit mainit ang panahon ay lalaban at mamumunga sa taktang panahon. Ang mga natirang sitaw ay patuloy pa ring namumunga kahit todo init ng panahon. Bagaman ang ilang patola ay nalalanta at natutuyot ang bungang maliliit, mayroon pa rin namang lumalaki at patuloy nating mapapakinabang. Ang mga talong natin ay namumulaklak na at namumunga na rin ang iba. Ang talong na ito na atin pong inisprehan kahapon ay marami ng bulaklak kasama ng ating mga kamatis na ay naasahan natin na magbibigay ng maraming bunga. Ang ampalaya natin dito sa likod sa gilid ng manukan ay patuloy na lumalaban kahit maraming ang nakalabas na manok kahapon, pero sila ay buhay pa rin kahit yung isa ay namatay na dahil nga hindi na nakayanan ang sipa ng ating mga manok. Salamat pa rin at ating mga manok, bagaman kukunti at nabawasan na po, pero marami na rin po ulit ang nagpisa. Dahil hindi na tayo nag-incubator, hinayaan na natin silang magpisa. At ngayon nga po, sunod-sunod na po ang kanilang pagpisa. At sila ay napapakinabangan na po natin. Salamat pa rin na kahit pinagsisipa itong ating inipong mga lupa, mga tain ng kambing, ipot ng manok, at tinamnan natin ng mga gulay na katulad ng okra at talong, may ilan pa rin natira. At ganyan talaga ang buhay. Patuloy tayong lumaban kahit maraming pagsubok. Ang mga sitaw natin na bagong tanim ay tumubo na po ang iba. Pero yung iba ay hindi pa lumalabas.
At yun na nga po, pinagsisipa ng manok ang iba nating mga tanim. Ito na po ang resulta ng pinagsisipa ng mga manok natin. Pero hindi tayo titigil, magtatanim pa rin tayo at paghuhusayan pa natin. Itong mga pinipipino, namumulaklak na pero nabansot na dahil sa init ng panahon. Ang kagandahan nito, mayroon naman tayong ibang tanim na gaganda at mamumunga sa takdang panahon. Katulad ng kamatis, talong, sitaw, papaya, at iba pa. Ito po ay patani na lumalaki na. Ganyan po ang buhay ng isang gardener. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay aayon at gaganda ang tanim mo. Pero kapag marami kang tanim, mayroon kang aanihin. Katulad sa banda rito, ang ating mga luya, ang ating mga okra, papaya, at maging itong malunggay, ang kanyang dahon ay kinakain ng insekto. Ang maganda dito buhay, at sa tamang panahon, gaganda rin yan. Ganyan ang buhay gardener. Huwag mong tingnan ang negative na nakikita mo. Huwag kang susuko. Desisyonan mo, planuhin mo, at gawin mo kung ano ang ikagagaling at solusyon ng problema na pinagdadaanan ng backyard gardener. Katulad nito, tayo po'y nag-spray ng kahapon kahit itong malunggay. Dahil kung hindi, kahit itong mga okra na ito, ay wala tayong aanihin kapag hindi po tayo nag-spray. Ganyan po, solusyonan agad. Bigyan ng pansin ng iyong mga alaga, tiyak sa takdang panahon. Aani ka rin. Ganyan din sa iba't ibang larangan ng buhay. Kinakailangan mong pag-aralan kung anong maganda. Katulad ng ampalayang ito. Ito po ay namumunga na at sa tamang panahon, aani rin tayo. Napakinabangan na natin ang bakod na ito, ang net ng ating manukan. Double purpose po yan. Ginawa na nating balag at hindi pa sila basta-basta makalabas. Yun nga lang, pagka minsan, dahil mahuna na or matagal na itong net natin, higit 1 year na, ay madali na itong maputol. At sila'y nakalabas dito kahapon, kaya atin pong tinalian. Yun nga lang, marami na silang nasipang mga halaman katulad ng ampalayang ito. Ang kagandahan lamang kapag tayo'y maraming tanim, marami pa rin, maraming aanihin, katulad ng mga bayabas na ito. Ito'y native pero masarap pa rin. Araw-araw nagbibigay sa atin ng vitamin C at iba pang sustansya na ating kailangan upang maging malusog ang ating katawan. Kaya't ano pang hinihintay mo? Magtanim ka na sa iyong bakuran. Ang mga problema ay pagdadaanan, solusyonan agad. Kung maraming bato ang iyong paligid, ipunin mo sa isang lagayan, tulad noon, at pagkatapos lagyan mo ng matabang lupa, pwede ka nang magtanim at diligan araw-araw upang lumaban sa tagtuyot. Hintayin din ng tagulan. Sigurado, mas gaganda pa ang iyong mga halaman. Patuloy ding diligan ng mga organic na pataba. Katulad dito, mga nabubulok na mga balat ng saging, mais, mga iba-iba pang mga gulay, at ito'y namamaho dahil sa carbon dioxide. Pero ididilig natin at iyan na nga po ang resulta. Ang lalaki ng mga dahon ng ating mga gabi, masarap pang ulam, maligat pa. At ito'y masustansya, punong-puno ng beta-carotene. Kaya't hindi pa rin tayo nagpapatinag dahil sa tamang panahon, mamumunga itong upo na namumulaklak. At pagkatapos itong mga ubi na pinaniniwalaan natin ito'y namumunga sapagkat mayroon na tayong nakitang ubi na namunga at sa tamang panahon, ito'y aanihan na natin. Kaya nga po, kahit anong pinagdaanan ng ating garden, katulad ng mga petchay na ito na hindi na lumaki, ay diretso lang tayong pag-alat kasi mayroon naman tayong dwarf papaya na sa tamang panahon ito'y mamumunga at papakinabangan na natin ang bunga nito sapagkat kung matutuloy ang ating inorder na buto nito ay red lady na papaya, tiyak na masarap, masustansya pa. Pagkakakitaan pa, may libre ka pang pagkain, masustansya. Bagaman may mga kalabasang hindi namumunga, ang puno ng kalabasang ito ay hitik sa bunga, mayroon pang namumunga banda rito. At tiyak, sa tamang panahon, aanihin din natin ang bunga ng kalabasang ito. Kaya nga po, katulad ng sikat ng araw na yan, ang ating backyard garden sa tamang panahon, sisikat, ang liwanag, patuloy nakikita, patuloy na mapapakinabangan dahil kahit ganitong maraming pinagdadaanan, tayo naman ay nakikinabang pa rin at nagbibigay pa rin ito ng magandang dulot sa ating pamumuhay. Kaya nga po, maraming salamat po na ikaw ay patuloy na sumusuporta sa channel mo to. Bakit kailangan mong mag-subscribe sa channel mo to? Ang channel mo to ay nagsishare ng mga video tungkol sa pakikipagsapalaran sa buhay.
Kaya channel mo to dahil ito ay para sa iyo upang makarelate ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka. Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao. Pero pwede natin gawin itong stepping stone para magtagumpay. Kaya't may inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang channel motto ay may tawagang kasabwat sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo, katulad ng salitang kasabwat. Pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabwatan. Pero hinihikayat ko po kayo na tayo ay magsabwatan upang patuloy na umunlad ang ating buhay. Gawin natin positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang channel mo to ay nag-upload at mag-upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa. Tayo po ay punong-puno ng karanasan na pwede nating i-share upang maka-inspire. Ang channel mo to ay one-man channel. Ako po si Noriel Felipe ang nagpapatakbo nito. Bagaman maliit na channel na ito, pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mong hindi mahalaga, ito po ay napakahalaga upang ikaw ay ma-inspire na katulad ko. Ipinanganak ako na mahirap pero nagsikap. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines AUP upang lalo nating mapaunlad ang ating kaalaman. Nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng mga karanasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nag-seminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay humubog sa atin upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao. Nagnegosyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng buy and sell ng hayop, restaurant, at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitaan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwedeng pagkakitaan. Pumasok rin tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makarelate. Kaya't kasabwat, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe. Sikapin nating magkipagsabuatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng channel mo to upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasenso.